Oh my God, I think this is one of the worst. Di siya feeling beautiful, but she knows na she's beautiful. 5, 4, 3, 2, and cue. Hello friends! Welcome to the Snooki Sarla channel. Ngayong araw po, dapat feel beautiful tayong lahat. Dahil po sa ang guest natin ay isa sa mga hinahangaang pangalan pagdating po sa pagpapaganda ng mga artista. Consider this: Janice and Jelly de Belen, Don Zulueta, Dina Bonvi, Chris Aquino, and Marian Rivera. Ilan lang po yan sa mga dumaan sa mga magic hands niya. Kaya naman po I'm very excited. Ay, napansin niyo siguro, hindi ako naka-makeup ngayon. Kasi po magpapaturo ako sa kanya kung paano kung gumawa ng quick fix 5-minute, 10-minute makeup. Maganda na. Oh, friends, let's welcome one of Philippine showbiz's top-notch beauty experts. Wala po diba ko at yan nag-iisa, Bambi Fuentes. Hi! Oh my God! Hello, Cookie! Pero bago ang lahat, nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, please subscribe. Of course, like, share, and please don't skip the ads. Thank you. Excited naman ako. First time ko. Bakit pa ano? Yung Bambi Double B. Eh kasi 4,000 Bambis yun. So I made it double B para ako lang ang meron na double B, di ba? Sa dami-dami mo artistang hinandle mo, sino yung artista pinaka-proudest ka na hinandle mo? Lahat sila. Fortunately and luckily, ang na-handle ko lang naman talagang mga mababait. They're the best of the should I say, superstars? Yes. Oh, during the peak of Janice, during the peak of Jelly, during the peak of Dawn, Dina, Marian, Chris, di ba? When a client goes to you, whether artist or hindi artista yan, the moment you touch your face, parang kasi intimate ang makeup, di ba? It's so personal. I agree. So, medyo you're opening already a relationship, a special kind of bond. Totoo na. And syempre, through the years, I've known a lot of secrets. Even may stop train sila. Whatever you hear, dito lang yan walang lalabas. Ano itong ginagawa natin ngayon? This is a 5-minute makeup na pwede mong gawin sa car. Babi, ano mga basic color? Ang ginamit ko lang sa'yo, yung neutral color, ayan ito lang yung parang pinkish na pwedeng rush habang nasa car ka. Ito bang mga neutral colors sa ito, mga brown? Brown, pink, oo. Pwede sa morena and Miss Mestiza. Pwede naman. Oo, pwede yan. Tapos, paano yung magandang pag-apply ng kilay? Eyeshadow. Eyeshadow. Dapat start ka muna doon sa pinaka-basic na hindi ka masyadong, pag mahirap ka kasing make-upan, so doon ka muna sa madaling i-blend. Kasi pagka hindi ka pa masyadong gamay, makeup is all about blending kasi. Yun. So, ang technique talaga pala, whether it's basic or bonggang makeup blending. Yeah, blend up, look up. Katulad nito, patapos na tayo. Diba? Wala naman ako masyadong pinano sa'yo. Maganda ka na agad, lalo ka na, antisay-tisay mo. Importante kasi mata. Katulad mo, ang ganda naman ang cheekbone mo. Kita mo, tapos na yung cheekbone mo kanina. Binigyan na kita ng blush. Pero ang pinaka-basic talaga, you have to start with a clean face. A good foundation. What's your secret to your success, Tita Bam? Siguro, I'm always passionate about my work. I never get tired. Sige lang sige. Ang sa akin, walang masamang tinapay. Go with the flow. Ito ginagawa natin sa kilay. Ano ba kilay? Perfect kilay? May kilay. For you? Buti na lang kamo yung when I started, uso ang bushy. Kaya ngayon, bushy ulit. When you have bushy kilay, you look younger. Young. Oo. Compared sa mga one line. Speaking of lipstick and blush on naman, what would you think is the best color for my age, women my age?
I don't recommend too much parang color. Parang it's more of the better nga kung nude-nude or pinky-pinky kasi nakaka-fresh, nakakabagay. Tita Babs, paano ako, meron akong mga red color, red lipsticks. Na parang gusto ko magpaka-red Paloma Picasso. Pwede. Red will never be run out of style. Tita Babs, ito ba yung sinasabi natin everyday makeup? Yeah. Ang ganda. Kilay is life. Kilay is life talaga, indeed. Ang ganda na ng kilay. Pero alam ko, when you started, maganda kilay mo, Kia. Thanks, Tita Babs. Saka ikaw Brooke Shields ng araw, di ba? Remember? Di ba? O katulad niya, no? Linagyan lang kita ng tong peachy pink na eyeshadow. Yun na yun, liner. Tapos, then, kung ano yung eyeshadow mo, yun din ang eyeliner mo na. Ayun ang good of Tampa dati. Hello ka friends, we'll know more about Miss Bambi Fuentes dahil marami pa po ako itatanong tungkol sa kanya. Friends, nakita niyo naman ang aking face. Kaya na, may kailang ginanda because ako'y gawang Bambi Fuentes, ha? Napag-uusapan natin yung kagandahan, pag-uusapan natin ang magkapatid na titilen. Very close ka kay Jerry at kay Jerry. Up to now. Bakit ba sila naging close sa'yo? Bakit sila naging mahalaga sa'yo? Siguro we've worked for so long in the industry. Tapos, siguro we have a lot of secrets na up to now hindi na pa nalalaman ng mga tao because siguro respect for each other. At saka, like si Janice, when I needed her help for my advocacy film, Sugat sa Dugo, easily she said yes right away. Kasi alam niya na it's an advocacy, it's about HIV/AIDS. Nanalo po si Janice de Belen ang Best Actress. Sa International Film Festival in New York o Manhattan. Ano po tingin sa mga friendships na buo sa showbiz? Actually, hindi siya ganun kadali because people in showbiz, alam mo naman yan di ba? They come and go. Yeah. Kumbaga, many are called but few are chosen. Parang, well, I'm very picky when it comes to friendship kasi mahirap mapasok, mahirap ma-frustrate, mahirap sumama yung loob mo. So, if I don't think there's parang entry doon sa taong yon, hindi ko na pinipilit yung sarili ko. What do you think is your greatest asset as a makeup artist to the stars? Siguro yung loyalty. Siguro yung loyalty ko, katulad si Chris, up to now, we keep in touch. We speak. Hi, Chris. Oo, si Chris, na siya, sana gumaling na ng tuloy-tuloy. She gained weight na. Before you became the Bambi Fuentes, ano ba si Bambi Fuentes? I was a student. I was taking up accountancy. Pero yung time na yon, yung baon ko, nauubos sa subscription ng mga imported magazines. So, basa ko ng basa. Mahilig na ako sa fashion, damit, and makeup and all. Pero yung experience sa salon, nada. Wala. How did you cultivate that knowledge in? Meron kami mga friends na may mga salon. So right after school, nagkikita-kita kami doon. And then, nagchichikahan kami doon. And then ko na-realize parang, ay, gusto ko pala mag-makeup talaga. Tapos, nabalitaan ko din, Tita Bam, sabi nila, parang pro bono ka lang ng Oh my God. sa mga classmates. Ikaw daw ang rate. 3 years akong pro bono, parang akong lawyer. Parang gumagawa ko ng mga cases na walang bayad kasi wala nga akong experience sa salon. So I do not know how to charge them. How much will I charge them? So parang talaga, sure ka. Tapos bibili nila, sige, tip na lang. Tapos niyang-hiya pa ako, humingi ng tip, tanggapin yung tip. Kasi nga wala. Tapos syempre, as you go on, parang in the business, naririnig mo, ay sige, ganito pala nag-charge ng gano'n. Kasi nagtakatambay ka sa salon, sabi ko, okay, ganun pala yun. Pwede mo yung greatest influences habang nag-aaral ka sa pag-makeup artist? Si Kevin Aquon. Kompleto ko nung libro niya. Tita Box Up and then Funny Kevin Aquon, yung kanya. Si Kevin Aquon, tapos si Nars. Si Nars, makeup artist siya ni Madonna. And then, kasi yun ang palagi ko nakikita sa magazine Tita Box sa mga local. Sa local, I love the works of Jessie Mendez. Sino ang bukas na pinto sa'yo para pasukin mo naman yung pagiging makeup artist sa showbiz? Jelly. Oo, kasi alam mo yung Allen Villalon? Oo. Diba? Before. So, one time, ito yung first salon experience ko after college.
malaki yung salon, malaki talaga, mayaman yung finance, yung may-ari. So every time na may makeup, ako yon. Tapos may pictorial si Jennifer Viva. Ako na yung kinuha nila na magme-makeup. Minake-upan ko si Jelly. And then yun na, that started na our relationship. Oh, so it was Jelly pala in that Janice. Yeah, but on the same year, si Janice ang i-resurrect. Resurrect talaga. So, yeah. Ibubuhayin ni Tito Dogs yung career kasi after giving birth kay, di ba? Right. Kay Ichiboy. Oo. So, yun. So, si Janice ko na ng maraming trabaho. Si Jelly baby pa eh. So, ang dami. Janice. Yun. Tito Dogs, remember? Yeah. So, laki mga young makeup artists. What do you think of them? Naku ngayon, they're more, parang equipped. They're more maswerte. Kasi during my time, I don't wanna go back. Pero yung talaga pinagdaanan ko, ang ilaw namin ni Janice, ilaw lang ng van. Oh, diba? Oh my God. Tapos gagawa ka ang role niya, yung talagang siya, hostess na glamorosa. Nasa van lang kami. Ngayon, di ba? Ang dami ng mga lights, ang dami ng mga ring lights, lahat mamili ka bilog, gusto mo square. Di ba? Tapos yung mga dresser ngayon, ang dami ng well-lit na. During my time, walang ganon. Tita, sa tingin mo ba yung mga experience mo na yun, did they help, help hold you as a makeup artist? Yeah, I think so. Kasi during the time, even given with a little parang tools, kailangan talaga artistry mo ang mangingibabaw. Talent mo talaga ang lalabas. Tita Bams, nadako tayo ngayon sa ating chikaton. Pinasok mo na rin ang pagpaproduce ng pelikula. May bala ka bang kompetensya si Rosel Monteverde at Boss Dick De Rosario? Oh my God, hindi naman. Nandun na nila, no? Hindi, lang kami, independent producer. Parang, well, di naman masamang mangarap. Mali mo naman, yung Sugat sa Dugo, it was made during the pandemic. Isipin mo na lang, pandemic. Oh my God, para kaming gumawa ng 5 pelikula. Ang hirap-hirap, even the editing, you have to call, you have to text. Walang yung ganito, yung face-to-face. Shooting namin, kami-kami lang naman magkasama. Everyday kami nag-antigel. Wala naman kami exposure sa iba. Pero we have to, kailangan, kasi yun ang, di ba, protocol. Actually, sa advocacy film about HIV/AIDS awareness, kasi yung best friend ko, namatay ng AIDS na I didn't realize, kasi some of my makeup artists died of AIDS also, pang ibang friends ko namatay din ng AIDS. Kaya sa sama ng loob, nakapag-produce ako ng film para ipakita sa mga kabataan, most especially, what is HIV and AIDS all about. Kasi if the film is going to be shown sa mga bata, especially sa mga younger generations, it's to create awareness. Blue. Hindi ko to favorite kasi pang lalaking kulay ito. Between Janice and Jelly de Belen, sino ang pinaka-Diyosa? I think si Jelly is more vain kasi she preps sa lahat, yung skin niya bago mag-makeup. Tsaka Korean siya, Korean. Kaya kahit mo, ganda-ganda, walang wrinkles, walang fine lines. Talaga, ganda ng skin, parang bata. Yun, I think in that aspect, si Jelly. Pero Diyosa, parang si Janice naman kasi she's Diyosa in her own way. Paano kung may celebrity kang inayusan, nagmaldita, tapos nakita mo ang binura ang ginawa mo? Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Oh my God, I think this is one of the worst cases ever. Parang yan yung iniiwasan ko yan. Kaya pag nararamdaman ko na medyo Maldives, parang I pretend not to see her. O I pretend I'm busy. I pretend I have something else. Kasi parang, although yung isa ko, nasa wedding kami, isang staff ko, na gano'n. Na umalis yung babae, pagbalik, fresh na yung mukha. Talagang, staff ko siya. Siyempre, I felt bad. Parang, hindi ko alam, actually, mixed emotion. Hindi mo alam kung ipiplease mo yung babae or maawa ka doon sa staff mo, di ba? Parang, buti naman, thank you Lord, hindi pa naman nangyayari sa akin. Pinasok mo lang ang pagdi-discover at pagmamanage ng new artist. May bala ka bang palitan si Mr. M
Hindi naman. parang ano lang naman yun eh. Parang yung pagmamanage ko during that time. Pandemic yon. I was locked in the four corners of my room. Wala akong ginawa ko, di manood ng Netflix. Paulit-ulit na nga lang yung Salt. Parang 5 times ko pinanood. Paulit-ulit yun. Parang wala naman. Spur of the moment lang yun. Pero when I realized, parang pag tumatagal na, you tend to embrace these kids. And then I realized, kawawa naman yung mga bata. And then you try to help. Kasi pare-pareho kaming walang ganap nun. Wala silang school or ayun. Pero sana magtuloy-tuloy. I think I have the fourth eye for beauty and the third and the fourth eye for beauty. I can easily, parang, kasi si Mario na nakita ko, pangalang eh. Alam mo na sisig. No, naka-ponytail, pangal. Ito lang nakita ko, pink, lang niya, yeah. Sabi ko, pag iniikot ko, oh my God, this is it. Sabi ko, she will make it. Ano ang masasabi mo sa naglipa ng glam team ngayon na nagpapasikip sa mga dressing room? Actually, yeah. Glam team. Kasi during the time na I was with Chris, si Chris already had wala pa nga siyang glam team noon eh. She has a driver, the yaya, my staff na taga-Buhok, ako, na kami no, entourage na kami no, 5 na kami no. Diba? Si Chris yata nagpauso ng glam. 5 na kami no. So whenever pupunta kami sa isang event, para kaming masundalo na susugod. Yeah. Oh my God, si Dindy Gallardo, I love her. Oh, this is the type of, this is the kind of person na even if you don't, talk to each other every single day, o kaya, pero when I see her, parang kahapon lang kami naghiwalay. May ganun talaga. Oo, di ba? Kasi maybe because the bond and the respect never ended, di ba? Parang ganun talaga ang malalim eh. Nag-usap kami nito once in a while. And she's a dear friend. Binigyan niya ako yung mga first taste of mga talagang mga mamahaling mga Prada, Armani, Chanel sa kanya. Sa kanyang daddy. Oh, Marian Rivera. My God, si Marian is one of the dearest friends. Kumari ko to, inaanak ko si Sia. And she's one of the most generous persons I have ever encountered. Parang talaga eh. Bago ka pa, parang si Christine to eh, bago ka pa bumuka ng bibig, alam na niya yung kailangan mo. At saka she's very polite. At saka, ito yung pag sinuservicean ko siya sa bahay, hindi ka pwede mag-start ng trabaho na hindi ka kumakain. Matuwa na siya. Kumain ka muna. She always... Very considerate. Oo, palagi siya nagpe-prepare ng food or anything para kahit yan. Ganyan siya. It's misconception kay Marian. I think yung naman niya, yung mga in the past, is so natural lang naman kasi it can also happen to me. Pag kinanti mo ako, kakantiin din kita. Diba? Something like that. So, I think it's normal. Human instinct naman yun na, diba? Hindi naman parang sinabunutan ka na parang, thank you. Wala namang ganon, diba? Sinabunutan ka, di sabunutan mo din. Si Julian, oh my God, sweet nito. Julian Sanusi, inayos ko siya ng Jemmy Gila, kailan 2 years ago. Siya, retro, naka-green siya, green. Ang cute itong batang to kasi minakapan ko siya for care, yung product na, isang skincare, makeup line. Tapos sabi ko, alam niyo ba, ang ganda-ganda ng boses ni Julian. Tapos sabi ko, kumanta ka nga. Wala, tingin-tingin siya sa akin. Mamaya kumanta nga. Sabi ko, ang cute. Ang taas ng boses. Oo, kaya alam ko na, nagsama kami dito sa Dubai, na alam ko itong batang to talaga may mararating. Ay, naku, kakalungkot naman to. Tita Lolit Solis, she was my second mom. We started our friendship in 1995. Malit pa yung salon noon, hindi pa nga siya na-renovate. She would always go to the salon every day, 8 a.m. to 9 a.m. And then,
yung friendship, actually hindi naman to friendship, parang nanay ko na siya eh. Parang yung relationship namin is beyond showbiz na eh. Kasi naging ano ko na talaga siya, gabay. And I love talking to intellectual people kasi Tita Lolit kasi from yung pagkakaintindi ko, she's a fighter. She will fight, she will take any bullet for you kung mahal ka niya. Hindi siya magdadalawang isip na pagtanggol ka. Kahit kanino. Parang, she's a very loyal friend. Siyempre, iyak na naman ako. Parang, generous. Kaya yung sinasabi nila, Harbat, sa amin din naman napupunta yun eh. Sa mga staff ko. Kung ano meron siya bibigay niya, hindi siya naging madamot. Dina Bonneville. Okay, si Dina, love ko to. Oo, si Dina. In fact, ako nag-makeup sa kanya nung second wedding niya. Si Dina, prangkal. Pero at the same time, sweet and caring. And mahilig siya magpakain. Tapos rito eh, she never runs out of things to talk. Si Dol Solveta. Si Dol naman, parang matalino to eh. She knows what she thinks is right for her. And ang sarap make-upan. Kasi mukha rin siyang, parang ikaw mukha rin siyang dal. Magsabi ko, Don, ito yung uso ngayon. Sige, gano'n lang siya. Tsaka polite. Kasi, pinsan na late ako, galing ako sa wedding. Nag-contour na siya. Ayusin mo na lang. Yung gano'n, maayos. Di siya feeling beautiful, but she knows na she's beautiful. Kasi iba yun eh. Iba yung feeling at alam mong maganda ka. Diba? Kasi pagka napilitan ka na i-assert yung ganda mo, lalabas yon, di ba? Kaysa naman yung ang ganda mo na parang hindi mo pa ina-accept, dapat this false humility, di ba? Hindi rin naman tama. Kasi most of the time, we have to assert what we think is right, di ba? Si Chris, oh my God. I've been with Chris for 10 consecutive years. She's one of the sweetest, caring, generous. Actually, mga mamahaling kumbag sa kanya galing. And yung misunderstood kasi ito kasi innate sa kanya yung pagiging, yung sinasabi nila taklesa, but this way her way of saying things na sometimes people would parang misinterpret it as taklesa, pero sa kanya, she's just being truthful. Ako rin naman, may ganun din ako ugali eh. Like sa mga staff ko, when I feel like saying something, kasi I think that's a good parang trait, kasi yung communication mo na nalilinis, kaysa you keep things to yourself, and then hindi na pala maganda, di ba? Si Chris parang diretso eh. Nung namatay si Mama, siya nagbigay ng ticket ko sa States. Business class. Talagang sabi ko, habang umungoy-ngoy kung ganun, may ticket ka na ba? Sabi ko, pabili pala. Okay, siya na daw bibili ng ticket. Edi, punta ako doon. Tapos, binisita ko siya sa States. Iyon, parang, ganun pa rin. Parang no lost moment kaming dalawa. It was the last time we saw itong time. So, nakita ko siya nung last month, I think. Or 1.5 months ago, nakita kami. Inalaw ko siya ilang beses. And the wonderful news is Chris is thriving now. Chris gained weight already, and then there's a misconception about her. Parang yung maga. No, it's not maga kasi allergic siya sa steroids. Ano talaga yun? It's really magana na siyang kumain. Kaya lang, hindi ko alam kung ano yung latest na nangyari na naman. Diba? She's into isolation again. So, yun. Tita Babs, kung ikaw ay makakahanap mo ang Panginoon, ano yung ipagpapasalamat mo sa Panginoon? Lord, thank you for the gift of life. Thank you for my talent kasi I was able to share it to a lot of women, sometimes boys din, kapag may grooming. Through that, marami akong nakikilalang tao, nagiging dear friends ko. And thank you for all the values that you, parang, of course, siyempre galing sa family ko. And thank you for giving me a family who understood me and a family who
who's taking care of me, kapatid ko. Yan. Yung parents ko, si mama at si papa wala na. So, yun. Words to ponder from Psalm 27 verse 14. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Amen. Tita Babsen, with all my love, I would like to present you with our beautiful. Wow, ang ganda naman. Parang kung nanalo sa Miss Universe. Mrs. Universe. Tita Babs, isasabi ko sa'yo kanina, must discover, must Ang try. cute nga. RSG, Ready Set Glow Makeup. Talaga, ang ganda ng packaging, tsaka ang ganda ng color, blush pink. Na makeup sa loob of Miss Mariat. Ito yung kasosyo si Labi po. Okay. Papost ko to bukas. And we have Miss Son Home Frig. Oo nga. Mia Maison. With your permission, I would like to thank my sponsors, Mia Maison Home Fragrances, Jill Stewart Imported Eyewear. Thank you to Miss Ace Nepomuceno-chan. I'd like to thank Omnident Dental Center located at 1706 Rimando Building, E. Rodriguez Senior Avenue, Cubao, Quezon City. Thank you to Doctors Elijah and Pauline. Thank you to Caratura Jewelry. Visit their store at SM North EDSA. To our new sponsors, thank you Ready Set Glow PH. Ready Set Glow products are available in Shopee, Lazada, and TikTok. Just search Ready Set Glow PH. Available din po sila sa Watson and SM Department Store. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe by hitting the subscription button. Thank you also. Mag-part 2 tayo sa susunod. Pag-usapan naman natin mga love life. God, beauty can be found in many forms. It can be from physical appearance to the inner qualities. At kahit sa natural na mga bagay-bagay around us, kadalasan na-highlight talaga ang totoong ganda sa katangian ng ating puso. In a world of vanity, we need modesty. And we need somebody like Papi. Wow, na-touch naman ako. Ito po si Snooki Serna. Salamat po sa patuloy na suporta at pagmamahal. And always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. God bless you and I hope to see you again soon. Tingnan lang ako.